Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi maliling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga gid, good morning sa inyong atanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Agosto 27, tuig 2026. Happy birthday sa akong technical partner diri sa studio, ang gwapo na gid samtang nagatigulang, nagabata gali. Si Sir Alan Defante. Kailangan Sir 42. Happy birthday gid sa akong sining partner sa malawig tuig. Sa ginagawa ng grupo ninyo, tugtog alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyong alaga, JP Herbas.
sa atong mga suki tagpalamati all over Western Visayas, mga tagpalamati natong gikan sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, sumuman sa mga taga-probinsya sang Negros Occidental. Mayad-ayad gid kaaga sa inyong tanan. Siyempre ginatamyaw man naton sa isa ka good morning ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Mabatang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subong man sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang paniyempo sa inyo suning nga mga lugar? Dari sa syudad sa Iloilo mga biyang, may mga pag-ulan na naman nga na-eksperyensyahan subong iya nga aga. Subong man sa pila ka mga kabaruhanan sa probinsya sa Iloilo. Ibalo na naton partner sa Pag-asa Iloilo mangin paniyempo sa mga adlaw sa Webes. Kag subong man ang lauman naton nga paniyempo sa maabot iya nga weekend. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Pagmula natin karon sa piyak nga linya from DOST Pag-asa, we have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Webes, August 27, 2026. So as of 3 a.m. kaginang agang, may yara kita ka isa ka low pressure area ang ginamonitor sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. Gina-estimate natin base sa mga available data nga ang ining LPA yara sa may 1,030 km east of Northern Luzon. Ang ining LPA may medium chance na mag-develop into a tropical depression na bagyo within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon nung padayon yung nag-a-apekto sa may Luzon kag western section of Visayas. Bangon sini nga sistema diri sa western Visayas ay mag-eksperyensya sa magalong mga kalangatan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalad kag panag-uob duga sang southwest monsoon. Makasarangan tuptub makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tuptub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagid nga salamat. Ma'am Lenore, may sa aton sini nga makuturan ang ginabandayan ini nga low pressure area. Ma'am, the moment nga mangin isa ni kabagyo, ano ang mangin pangalan sini? Well, once nga mangin bagyo siya, sir, samtang ara siya sa ating nga par, ay paghatagan natin siya sang local name nga Pilandok, sir. And this is ikapila na ma'am nga bagyo gani subong iya nga bulan sa Agosto. Well, sir, ikalima kung in case na mag-develop siya as bagyo, sir. I see. Ma'am, maybe know ang mga pag-ulan nga na-experience naton subong iya nga aga diri sa syudad sa Iloilo. Ano ang kabangdanan sinima? Well, mga pag-ulan natin, sir, nga na-experience subong nga aga ay duga na sa southwest monsoon. Kag possible, for the next 3 to 5 days natin ay amo mga dyan ang ating panyempo, sir, kay maka-experience kita sa mga lapta-lapta mga pag-ulan tugas ng southwest monsoon kag possible man enhancement kang atang southwest monsoon tugas ang mga ani nga LPA nga once magbagyo siya, sir. I see. So that includes ma'am sa adlaw sang Lunes kay gina look forward sa aton sining nga makauturan ang long weekend subong iyang semana, particularly nga holiday man sa Agosto 31. So posible nga mangin maulanon ma'am ang aton nga paniempo by that day. Yes, sir, possible, sir, nga mangin maulanon ang atong adlaw, sir.
For the safety naman sa aton nga mga kauturan nga mga mangingisda, ma'am, kamusta ang aton sining nga mga kadagatan? Well, sa karon sa'yo, so far, wala pa man kita naka-issues ng atong nga gale warning. Though, ang aton nga wind intensity ay nasa moderate to strong. So, medyo makusag ang atong hangin. Kaga ang aton ang kadagatan ay yara sa may moderate to rough. So, medyo mabalod. Ang ano lang, maghalo lang kita kag mag-aligmat, especially sa mga gagmay ng mga motor bangka, sir. Ayun. Ma'am, madamo gid ka salamat sa imong oras kag impormasyon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa luwas. There you have it, Fabian. Latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So bayara naman sa low pressure area nga ginabantayan mga biyan sang Pag-asa na posible mag-develop bilang isa ka bagyo. Kahit pananglit ng mga isa ini ka bagyo subong Agosto, this is the 5th nga bagyo mga biyan, ikalima nga bagyo sa aton sining nga pungsod subong iya nga bulan. And as mentioned mga biyan ni Ma'am Leonor Silvestre, posible nga apektuhan mga biyan ang paniempo dari sa Western Visayas sa maabot iyang weekend. We all know mga biyan ang aton sining weekend subong malawig-lawig bangod sa natalana nga pag celebrar o kung pagdumdum sa aton sining National Heroes Day. So magpabiling alerto mangin mabinantayon kag padayon nga mag-monitor sa lakat sa panahon. Sometimes speaking of bagyo, santo mga biyan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga siguraduhon nga wala siyang Pilipino nga magutman sa tiun sang kalamidad. Wala untak man ang pagparabot sang food assistance sa Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang napektuhan sang mga nagliligad nga pag-ulan kag pagbaha. Sandig sa pinakulihing report sang DSWD, nagdangat na mabiyan sa 2.1 milyon ka family food packs o kung FFPs ang naparagtag sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyong Luis, Bagyong Maymay, Bagyong Mereng kag Habagat. Kung sa rin pinakadako mga biyan ang ginpain sa Central Luzon nga nagdagat sa masobra 1 milyon. Magluwas dari ang DSWD nakaparagtagman sa 14,787 ka non-food items kag 23,508 ka ready-to-eat food boxes. Ang sini padayon man ang pagpadala sa mga trucks ang food packs sa mga apektado nga probinsya. Lakip na ang Aguilar Pangasinan kung sa doon 6 ka truck na may karga nga 10,200 ka family food packs gikan sa DSWD ang nagabot para sa pagparagtag sa mga komunidad nga lubos nga napektuhan sa bagyo kagabagat. Padayon man nga ginapabaskog sang DSWD ang prepositioning, replenishment kag marasig na pagpalabot sa mga relief assistance para nga masiguro nga may bastante nga supply para sa mga pamilya nga nagakinahanglan sa tiun sang kalamidad. As of 6 p.m. August 26, 2026, ang Western Visayas mga biyan ang isa sa mga rehiyon nga ginpadalaan sa mga family food packs. 7,090 ka mga family food packs, 104 ka non-food items, kag 4,472 ka ready-to-eat food boxes. Ang naparagtag mga biyan sa Department of Social Welfare and Development sa aton nga rehiyon. Magluwas sa Central Luzon kag Western Visayas, nakapanagtagman ang ahensya sa nagakaigong mga bulig kaangay isang family food packs, non-food items kag ready-to-eat food boxes sa National Capital Region, Ilocos Region
Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, kag sa Cordillera Administrative Region. Samtang hinlunsar sa Department of Education kung DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service kung DRRMS sa pagbibigay sa e-care kag si Mayo Enotech ang Ligtas Plus, isa ka bagong AI-powered platform nga nagatuyo nga siguraduhon ang kahimtangan sa mga estudyante ang mga bulutuan sa bugos nga pungsod batok sa mga natural nga kalamidad. Katuan sa Ligtas Plus nga samto sa nangin na direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga masolusyonan ang pasulit-sulit nga serado sa mga bulutuan kada tuig bangod sa nunaytuhan nga peligro. Nga nagresulta naman sa ako nga pamahog sa pagtuon sa milyon-milyon ka mga estudyante kag nagapasangkad sang educational gap sang pungsod. Ginuupod sa sining nga platform ang data gikan sa nunaytuhay nga mga satellite kag siyentipikong ahensya para nga maghatag sang ginatawag nga school level risk view para sa masobra 47,000 ka pampublikong bulutuan sa Pilipinas. Nagib sa mga primary technology nga gingamit diri ang Himawari 9IR na nagahatag impormasyon tuhoy sa panganod sa kada 10 minutos. Sentinel-1 SAR nakakita sa active flooding bisan sa tunga sa kadulom kag man ka madamol nga panganod. 3 AI weather models nga naghatag naman sang 10-day weather forecast kag PHIVOC feeds nga nagatutok naman sa intensity sang linog kag aktibidad sang anom ka aktibong nga bulkan nakip na ang ashfall modeling. Pinagi sa AI processing engine nagaproseso ang datos tubtob sa level sang kada bulutuan kaya naga-update ini kada 6 ka oras. Sa idalom sang Ligtas Plus, sa isa ka screen lamang, makita na ang posibleng mga pamahog sa palibot. Nakip diri ang live map o kung mapa sang kada bulutuan nga naga-update sang AI bawat o kung kada 6 ka oras. School search madasig na pag-access sa risk profile sang anuman nga mga bulutuan, situation reports kung automatic nga pag-obra sang one-page hazard briefing para sa anuman nga lugar kag hazard exposure o kung nagatanyag ini sang siyam ka hazard views para sa mga nagdumala sang mga bulutuan. Bukas ang platform para sa tanang empleyado sang DepEd nga may opisyal nga DepEd email halin sa Central Office, Schools Division Office, tubtob sa mga school head kag mga manunudlo. Pinagi sini madasig nga maplano ang mga rest year kag sumuman mahatagan man ang mga bultuan sang learning outcomes overlay nga nagapakita kung ano nga mga lugar ang mapektuhan sa mga kalalatan kag madasig nga matumod kag maaksyonan ang posible threat sa learning loss. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga.
At sa katapusan sa aton sining disaster-related na balita nasyonal. Nagpain ang Government Service Insurance System kung GSIS sang halos 4.4 billion pesos nga balor sang emergency loan facility para sa masobra 166,000 kaaktibo nga miyembro kag pensioner. Ay ginabanta na petuhan sang mga nagralabay nga bagyo kag habagat sa siyam ka lugar sa Luzon. So, sa paghayag sang GSIS kahapon, bukas ang pautang para sa mga aktibong nga miyembro pati na sa mga old age kag disability pensioner. Ang aplikasyon mga biyan ang may gintumod ng mga deadline. Nobyembre 12 sa Cavite, Nobyembre 16 sa Rodriguez Rizal, Setyembre 3 sa Pampanga, Kalumpit, Bulacan, Mangaldan, kag Dagupan City sa Pangasinan, Setyembre 18 sa Santa Barbara, Pangasinan, kag Setyembre 20 sa Hagunoy, Bulacan, kag Masinloc, Zambales. Ay mo nga magbaton sa tugto 20,000 pesos. Kung makautang sang tugto 20,000 pesos ang mga kwalipikado nga membro na wala pa sang emergency loan. Samtang ang may-ara naman sang balanse sa ila sining emergency loan, ang pwede naman mag-apply sang tubtub 40,000 pesos para bayaran ang ila anay utang kag makuha sa gihapon ang nabilin nga kantidad. Ang ini nga utang ang pagabayaran sa sulod sa 36 ka bulan o kung 3 ka tuig sa parehong hulog kada bulan nga may tuigang interest nga 6%. May kaupod pa rin nga loan redemption insurance para sa seguridad sang borrower o kung sang manugutang. May mo naman magpasa sang aplikasyon gamit ang GSIS Touch mobile app kag kung maaprubahan direkta nga magasulod sa e-card o kung UMID card sang miyembro. Alas 9:26 sa aga. Dugang nga mga balita lokal kag balita nasyonal aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag rin magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang bayalang. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I'm falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Do I love you? Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Only the beauty of courtship in Pinas.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampaburi ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, anong bahala? Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again! I told you to close it, it's still open! Now look at... Mama, it's turned off, not closed! Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang para sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Sige, hapon na pamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Mabiyan kahapon nga adlaw na kaupod naton sa atong pagpangalagad sa sining nga palatuntunan ang isa ka young farmer gikan sa Banwasang Patnungon. Actually, isa lang siya sa duha ka farm manager nga na bisita sa mga katapos sang DA press corps sa nagdigad iya nga Martes. Kag subong adlaw, igapabati naman naton sa inyo ang mensahe o sang isa ka ginakabig inspirasyon sang madamo nga mangunguma
sa Banwasang Patnongon. Isa ka anay nurse nga nagtrabaho diri sa syudad sa Iloilo kag nagbalhin sa propesyon kag nangin isa ka mangunguma. Kag sa iya sining pagtrabaho sa uma nangigserbe ini nga tagtukod sang isa ka kooperatiba. Nagsugod bilang isa ka simple nga organisasyon agud buligan ang mga mangunguma nga makabaligya sa ilang produkto sa mas maayo nga presyo kag maprotektahan ang kada isa batok sa mga dealer kag mga manugbakal nga naga-engage sa price manipulation. Ang ila sadto anay grupo nga nagsugod bilang magamay nga asosasyon with only 125,000 pesos as capital. Subong maabyan isa na ka naga-asensyo nga kooperatiba sa Banwasang Patnongon. Multi-million na ang ila sining asset kag padayon nga nagaumwad pinaagi man sa suporta sang gobyerno. Ang sadto anay isa lang ka bayanihan tipon center, isa na karon ka rice processing center. May tukuron na sila iyang ila sining supermarket kag sa subong naga-operate man bilang isa ka farm resort. Kag ang ila sining strategiya amo ang pagbinuligay kag paghiliusa. Yari pamatian naton ang nangin pahayag di Mr. Henry Michael Gonzalo Duligres, ang General Manager sa kalipunan ng mga magsaka sa Patnongon o kon Kamapat Agricultural Cooperative. Sir, na naging 7 years na po ang aming grupo. Sa una po kasi, ito ay isang association lang sa bayan ng Patnongon at nagiging isang cooperative kami noong 2023. Hindi na mabilang po sa ngayon ang binigay ng government po sa aming grupo. Pero sir, sa pagkakatanda ko lang po, nakita ko po doon sa aming FS financial statement po namin, umabot na po ng almost 150 million ang naibigay na tulong ng government sa aming grupo sa Kamapat Agriculture Cooperative. Sir, 3 years under President Marcos, sir? Yes, sir. Under President Marcos po, lumabas lahat ng aming mga projects dito sa Kamapat. Can you name a few, sir? Noong 2024, sir, dahil dyan sa programa ni President Marcos sa PELMEC na magkaroon na ng mga processing center dito sa Pilipinas, isa po kami sa natulungan na nabigyan ng isang rice processing center dito sa bayan ng Patnongon. And that is 2 in the province of Antique. Dalawa lang po, isa sa municipality of Hamtic, and then isa po dito sa bayan ng Patnongon, which is na napakabilas ni Kamapat na kami ang nakatanggap ng isang rice processing system po. Ang Hamtic, sir, isang January lang? Yes, sir. So, rice processing system, yung isa, binigyan kami din ng Department of Agriculture Western Visayas sa leadership din po ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, yung isang warehouse na dyan po nilagay ang aming rice processing system, yung ating rice mill, to mill 2 to 3 tons per hour. So, malaking tulong, una-una naging malaking tulong si rice mill. Hindi na kami kailangan pang pumunta doon sa ibang bayan para mag-rent ng rice mill or magbayad pa doon para makapag-mill ng aming sariling palay na galing dito sa Patnongon. Then, pangalawa po dyan, sir, basta ang lahat po kasi, nandyan na po mula po sa production, yung ating mga machineries, 4-wheel drive tractor, nandyan na yung ating harvester, combine harvester. Binigyan din kami ng truck, isang unit ng truck na makatulong sa ating mga farmers kung paano hakutin ang kanilang mga produkto. Hindi na magiging magasto pa sa mga magsasaka ang kanilang pagpalabas ng kanilang mga produkto dahil kami na mismo nagbibigay sa kanila ng free services ng aming hauling truck. Dahil dyan, malaking tulong po ito sa mga farmers na nakalesen or nakabawas sa kanilang mga gastusin. Then, after that, sir, binigyan din kami ng mga equipments katulad ng mga digital weighing scale
para makatulong din sa mga farmers natin na para fair po sa kanila. Kasi ang nangyayari noon, yung ibang traders natin parang dinadaya ang ating mga magsasaka kasi hindi sila gumagamit ng mga digital weighing scale. So as of now, makikita po natin na sa digital weighing scale na yan, hindi na inaabuso ang ating mga farmers. At dahil din po sa mga tulong na yan, sa mga machineries na yan, dinagdagan pa kami ng tulong ng ating government. Yung isa pa dyan, sa ngayon po, mayroon po kaming mga dryers. Yung dryer natin nasa 4 na, 3 6 tons dryer, mechanical dryer po yan, tapos isang 12 tons dryer. So we can dry almost 1,500 sacks of palay in 24 hours. In 24 hours, makapag-dry na kami. So ibig sabihin, kaya na namin bumili ng palay ng ating mga magsasaka ng almost 1,500 to 3,000 sacks per day. Kasi mayroon na tayong facility na tulong sa ating samahan, sa ating kooperatiba sa Kamapat Agriculture. As of now, sir, na naging 7 years na po ang aming grupo. Sa una po kasi, ito is The farmers na yes, sir. laboring community. Actually, sir, we are encouraging all farmers na magpa-member sa aming cooperative. Ang problema lang po kasi dyan, ang ating mga magsasaka kasi kulang po sila sa pambayad ng membership, wala po sila pangbayad ng kanilang share capital, which is na kailangan yan para sa isang member ng isang cooperative. Pero as of now, we are trying to encourage them na magpa-member na sila. Pero sa part namin sa kooperatiba, binuo namin kasi itong cooperative na to, pero nagsimula po kami as federation. Ang federation kasi, sir, ang aming objectives po kasi sa federation, ang aming purpose po kasi sa federation, na tulungan ang bawat isang magsasaka sa aming nasasakupan na bayan, ang bayan ng Patnongon. But today, nasasakop na namin yung ibang bayan, the neighboring municipalities, umabot na kami sa ibang bayan. So kahit hindi sila magpamembro muna sa amin kasi nakikita namin ang kanilang mga pangangailangan, so we are going to cater ang kanilang kailangan. Kailangan namin bilhin ang kanilang mga produkto. Kailangan namin silang tulungan na mahakot ang kanilang mga produkto galing sa bundok papunta dito sa bayan. So, iyon ang mga ginagawa namin sa ngayon. And correct me if I'm wrong, sir, we are also supplying sa ibang mga programa din ng pamahalaan. Benting bigas. Yes, sir. Ang walang gutom or walang gutom. Yes, sir. We are also supplying benting bigas kasi gusto po natin makatulong sa pamahalaan. Isa po yan sa gustong mangyayari ng aming cooperative na hindi lang na makatanggap kami ng mga tulong galing sa government. Gusto namin ipakita din sa government ang tulong namin nandyan. Kahit walang sahod kami dyan, walang bayad yung aming trabaho dyan, gusto namin to help the government. So nandyan na kami sa benting bigas dito sa bayan ng Patnongon. Ang isa pa dyan, mayroon na kaming sinusuplayan ng DSWD natin. Kami nagsusuplayan ng supplementary feeding program para mapakain yung mga bata na nag-aaral ng daycare sa mga daycare centers natin dito sa probinsya ng Antique. At the same time, kami rin ang nagsusupply sa mga maliliit na mga at sa kabaguhang cooperative. All we want is to help the small cooperatives as big brother na ngayon ng Department of Agriculture. Gusto namin makatulong sa kanila para sila din ay na-develop na magiging isang agripreneur. So, sa ngayon, nagsusupply din kami sa kanila ang ating mga walang gutom. Marami na, nagbibid din kami para sa ating PCA, Philippine Coconut Authority. Kami rin na nagsusupply ng mga binhi ng ating mga niyog kung saan man nilang bayan yan ito-project. So, yun ang mga ginagawa namin ng mga BGNP. Sa BGNP din po, kami din po ang nagsusupply ng bigas sa kanila, vegetables na kailangan nila para ipakain sa mga priso natin. Also, ang sa ngayon, we are processing na para makapasok din kami na makatulong din kami sa DepEd. Ay kasi pinuntahan din kami ng DepEd kung pwede daw kami makasupply din sa kanila. Ang gabahin sa naging bayag ni Mr. Henry Michael Gonzalo Deligues, ang General Manager sa Kalipunan ng mga magsaka sa Patnongon ukon Kamapat Agriculture Cooperative nga isa sa mga ginapabugagid sa Department of Agriculture nga kooperatiba diri sa Western Visayas. Nabangod siyang ila sining husto kag epektibo nga pagdumala sang ilang kooperatiba. Nagbubo man ang suporta sang gobyerno nga karon nagabulig sa pagpatinad sang palangabuyan sang madamo nga manguma hindi lamang sa banwa sa Patnongon kundi
kundi pati na sa iban pa nga mga mangunguma ikan sa nanuhay-tuhay nga kabanwahanan sa probinsya sang Antique. At nagpalabot sang iyang pagpasalamat si Sir Boy, si Sir Henry Michael Gonzalo de Liguez kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining pag-present sa mga katapos ng media. Ginako ni Sir Boy nga sang eleksyon sang tuig 2022 na iniya nga presidente ang iya sinigin suportahan. Pero tuman ang iyang pagpasalamat sa aton nga presidente nga wala sinigin pabayaan kag grabe ang suporta sa sektor sang agrikultura. Yari pamatian naton ang iyang pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mensahe ko po sa ating mahal na Pangulo, Mr. President, in behalf of our cooperative, the Kamapat Agriculture Cooperative here in Patnongon, Antique, isang malaking pasasalamat po sa inyong pamahalaan, sa inyong walang sawang suporta sa aming mga magsasaka dito sa probinsya ng Antique. Hindi ko na po masasabi lahat kung ano po ang nararamdaman namin na mga magsasaka sa inyong mga tulong sa amin. Pero mahal na Pangulo, maraming salamat mula sa puso na nanggaling dito sa bayan ng Patnongon, nanggaling dito sa mga magsasaka sa probinsya ng Antique, and in behalf of our cooperative, the Kamapat Agriculture Cooperative, as their General Manager, salamat ng maraming mahal na Pangulo. Dahil mga biyan ang mensahe sa pagpasalamat ni Sir Henry Michael Gonzalo de Liguez sa Kamapat Agriculture Cooperative. Alas 9:45 sa aga. Who would have thought mga biyan ng simpleng organisasyon subong ginakadtuan, ginabisita hindi lamang sa mga mangunguma gikan sa Antique. Madamo ang site visit sa ila sining lugar dito sa Patnongon. Halin sa nanuhay-tuhay nga probinsya sa Western Visayas. Kag sang sining karon lang may mga bisita man sila all throughout from Mindanao nga nagbiyahe pa probinsya sang Antique para lang mahibaluan paano bala magtinad o paano bala magsamyog ang pagpanguma pinaagi sa suporta sang gobyerno kag sa pagdumala sang isa ka kooperatiba. Kag subong man si Sir Boy ang tigayod man nga naka padulong sa nanuhay-tuhay nga pungsod para ipaambit man ang ila sining nga mga estratehiya, mga diskarte kung paano gin-transform sang ila kooperatiba ang istorya sang mga mangunguma. Imagine ang self-sufficient kag wala na pierde sa mga nagapamintahan ng mga dealer ang ilang mga mangunguma. Bangod sila mismo ang nagabakal sa kadaani sa mga mangunguma sa presyong makabawi man ang mga mangunguma sa ila siningan ng gasto. Kung siyang una ang mga mangunguma sa Patnongon kinahanglan pa magpaalili sa kasako nga bugas kabaylo sang 3 kasako nga ani. Sa subong sila mismo nagatanyag sang plant now pay later at zero interest mga biyanha. Magluwas sa suporta pinansyal, may ara sila kaugalingon nga agri-supply store. Kag subong man, iban pa nga mga tindahan, kaangay sang pagbaligya sang frozen goods para ang mga mangunguma hindi na kinahanglan pa magbiyahe sa mga malayo nga lugar. Ang mga mangunguma hindi na kinahanglan magproblema kundiin magpangita sang pondo para may magamit sa ilang talamnan. Sa baylo, sila na mismo ang nagasalo sang mga galastuhon. Kabaylo sila ang pagbayad lang sa tiun sang tig-alani.
Again mga biyan, 0% interest or zero interest mga biyan ang ining nga mga utang. At isa nga magpadulong pa sila sa mga negosyante. Ito ka ang isang dealer, nagpamintahaman sa sitwasyon sang aton nga mga mangunguma. So kabay ang istorya sang Kamapat Agricultural Cooperative sa Banwas ng Patnongon ang mag-survey gid nga inspirasyon sa aton sining nga mga mangunguma sa bugos nga rehiyon kag sa bugos nga pungsod na magbinuligay kag padayon nga magtalauma sa inyo tagsa ka mga duta. Pinabilang ang aton sining nga gobyerno wala man nagauntat sa paghatag sang suporta para nga mapadayon ang pagpabaskog sa aton nga rice production at the same time mga biyan malabot ang ginahandom nga seguridad sa pagkaon. Alas 9:49 sa aga. Why nagkita sa oras nga nabilid sa aton sining nga pagpangalagad. Ito ang ginamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Agosto 27, 2026. Again, happy birthday kay partner Alan Defante, ang aton sining nga technical partner diri sa studio. Kag madamo man nga salamat sa aton nga technical partner sa transmitter, Mr. John Magallanes. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.